Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin gigisahin sa Senado. Hala, pinalitan sa pwesto. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan-bayan ko sa maglaban na tao-tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Itong si Senator Rodante Marcoleta, gigisahin ang mga kasamahan, ang mga dating kasamahan sa Kamara, kung ipagpapatuloy ang impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Ito mga karibyo natin, pakinggan po natin ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo. Maraming tayo yung mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, Opo. pumirma ka pala. Senator Judge ako eh. Oo. Para naman ka ako magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Opo. Isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ba't ako na naman nangyayari mo dyan sa... Papatawad daw. Ikaw naman ka ako Pumirma ka dun eh. Testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan eh? Napakakapal niyan eh. Ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Oo. Edi pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nako. Yung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo. Hindi maintindihan. Di kung nabasa mo, naintindihan mo. Yung susunod kong tanong ngayon. Opo. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman niya. Hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo eh. Oo nga po. Naman lang 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo. Magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oo. Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako, kinakabahan. Alam mo yung palang doon pa lang sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Lalo ito, Paano mong pananagutan? Oo. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito eh. Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi, siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. 33 pages na isang dokumentong panglegal na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo, nun mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes? Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang tigto 2 minutes eh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema dyan. Bakit sa utos niya? Opo. Kasi tinatanong niya binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oo. At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Iba pa yun, oo. Itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. Paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun eh. Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali, kanya ito yun. Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga eh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Yung verification ba talagang nangyari? Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Yan ang usapin dyan. Yun. Nako.
Anong implication nito, Sen, doon sa mismong trial? Mukhang Anong trial? yung ano, Yung impeachment trial, kung magkakaroon. Kung magkakaroon. Para Ba, kasi huwag ka magtatanong ng hindi mangyayari. parang in respect to, halimbawa lang, in respect to Supreme Court, dapat hindi ka muna, kasi di ba? Inimbestigahan pa nila eh. Hindi, babayaan mo sila dyan. Basta tanging Korte Suprema, gumawa ng sariling order. Yun palang ibig Hindi sabihin. ba? Opo. Oo. Yun ang gustong maliwanagan at malaman ng Korte Suprema, no? Yung mga utos niya, yan. Kaya nga, yan ay magiging factor yan pagkaraan na magkaroon na ng unang session sa Senado. Yan. Pwedeng maging pagtalunan din ito. Kasi ang opening nyo, umaga ng ano. Pero ang umaga, usually, ano lang ho yan, di ba? Botohan ng sino speaker, chairmanship. So yan mga kababayan, yung mga House Prosecutor, bakit hindi kayo ngayon magsalita? Ha? Bakit hindi ninyo debatehin itong si Senator Marcoleta? Ganito palang plano ni Senator Marcoleta. Buti na lang at nalaman natin. At nalaman din ng mga kalaban, no? Ngayon pa lang makakapag-prepare na sila ng kanilang mga script. Anyway, kahit anong script pa ang gawin ninyo dyan, kapag nasa tama ang ipinaglalaban, baliwala po yung mga script na yan. Alright, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ito. War on drugs konektado sa kaso ng missing sabongeros. Nako po. Ayon po yan kay Justice Secretary Boying Rimulya. Kita nyo na yan mga kababayan. Inaakusahan na naman yung sino ba ang nagpa-implement ng war on drugs, war on illegal drugs. 'Di ba si former President Duterte? Ang ibig lang pong sabihin nito mga kababayan ay idinidiin na naman po ni Justice Secretary Boying Rimulya si former President Duterte dito po sa mga missing sabongeros. At eto pa ang matindi mga kababayan. Mula po sa JME News, ito po ang balita. House Quadcom to tackle missing sabongeros issue. Aba, isipin mo mga kababayan. Quadcom na naman po ang gagamitin para, kasi nga, ikinukunik nga po nila, no, sa war on illegal drugs. Baka mamaya, pati Pogo, ay lumabas din dito sa investigasyon nila kasi Quadcom Quadcom po ang hahawak, okay, para mag-imbestiga dito po sa missing sabongeros. Ngayon pa lang mga kababayan, nagpahayag na po si Justice Secretary Boying Rimulya na konektado ito sa war on illegal drugs. Tapos ito pa ang mababalitaan natin, House Quad Committee to tackle missing sabongeros issue. 'Di ba? Hindi kaya masyado kayong halata, no? Na ang lahat ng ito ay papunta na naman sa mga Duterte. Or meron lang kayong gustong pagtakpan, 'di ba? Tulad po ng balitang ito mga kababayan. Cause of death ni Paulo Tantuco, coke overdose. Ay nako po, yan mga kababayan, inilabas na po nila. Breaking, official na ulat sa kamatayan, no, ni Paulo Tantuco, inilabas makalipas ang 4 na buwan. Matapos ang 4 na buwan mula ng bawian ng buhay si Juan Paulo Tantuco, 44, ay sa wakas inilabas na ng Los Angeles County Coroner ang opisyal na ulat sa kanyang pagkamatay. Batay sa findings na itinathala noong July 9, Hulyo, no? Sanhi ng pagkamatay ni Tantuco ay coke effect, na
kinategorya bilang accidental drug overdose. Ayon pa sa medical examiner, posibleng may kondisyon sa puso ang biktima. Nako po. Ito po dito ang naganap ang insidente noong Marso 8, March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills, California. Isang araw matapos ang MIFF tribute gala na dinaluhan niya kasama ang entourage ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Yan mga kababayan. Sa kabila ng mga katanungan ng publiko, ngayon lang inilabas ang ulat matapos ang mahigit 4 na buwan. Hawak pa rin ng Beverly Hills Police Department ang investigasyon. Naiuwi na sa Pilipinas ang kanyang labi. Yan mga kababayan, no? So, eto ba ang pinagtatakpan nila? Eto, nagtatanong lang po tayo, kasi kasama po, doon, sa parting iyon, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Maaari bang itong missing sa bungeros at itong mga bulalo na nakuha sa Taal Lake ay pang smoke screen lang para matakpan ang issue patungkol po dito kay First Lady Lisa Araneta Marcos? Ano po sa palagay ninyo mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba ang inyong opinion. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, tunay nga talaga na ang lahat ay may hangganan. Matapos muling mangarap na magpapatuloy sa kanyang pagka-Senate President ng mataas na kapulungan sa darating na 20th Congress at di umano'y manguna sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at di umano'y hinarang ang nasabing pagdinig ni Senator Amy Marcos tungkol sa di umano'y illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte para isuko at mahatulan sa dayuhang hukuman. Mga senador at Senator Juan Miguel Zubiri tila binasag na ang katahimikan. Matapang at tahasang nagsalita na sa publiko na dapat palitan na di umano at matanggal sa kanyang posisyon ang kasalukuyang Senate President na si Chis Escudero. Gaano kaya katotoo ang balitang ito mga kababayan, ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila tahasang inihayag ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang pamunuan ng Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Francis Chis Escudero. Matapos itong tila nanawagan para sa isang bagong lider na tunay na magtatanggol sa integridad at tradisyon ng institusyon. Ayon pa sa isang post online, Zubiri binira ang diktatoryang pamumuno sa ilalim ni Escudero. Ipinahayag ni dating Senate President Mig Zubiri ang kanyang matinding dismaya sa kasalukuyang liderato ng Senado sa pamumuno ni Senator Chis Escudero na kanyang inilarawan bilang tila diktatorya, walang espasyo para sa malayang talakayan at kontrolado lamang ang ilang tao sa kapangyarihan. Ayon kay Zubiri, nawawala na ang diwa ng kolektibong pamumuno sa Senado. Ang mga mahahalagang desisyon ay ginagawa ng isang maliit na bilog at kadalasan ay hindi na konsulta ang mas nakararaming senador. Hindi na ito ang Senado na kilala natin. Malaya, patas at bukas sa lahat ng pananaw. Zubiri. May paniniwala rin ang ilang mga kaalyado ni Zubiri na isa sa mga dahilan ng mahigpit at kontroladong estilo ni Escudero ay ang kanyang kagustuhang manatili bilang Senate President sa darating na 20th Congress. Dahil dito, masyado na raw nagiging maingat si Escudero sa paghawak ng kapangyarihan hanggang sa puntong nagiging otoritarya na ang kanyang pamumuno. Kapag ang lider ay masyadong kapit sa pwesto, nawawala ang tiwala ng institusyon, nagiging takot
sa pagbabago. Sa harap ng mga isyong ito, muling nabubuksan ng tanong, karapat-dapat pa bang manatili si Chis Escudero bilang leader ng Senado o panahon na upang itama ang direksyon? Unquote. Tahasang inihayag ni dating Senate President Mig Zubiri ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang pamunuan ng Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Chis Escudero. Nananawagan siya para sa isang bagong leader na tunay na magtatanggol sa integridad at tradisyon ng institusyon. Si Troy Gomez magbabalita. Sa isang panayam sa Bacolod, sinabi ni Zubiri na hindi siya kontento sa kasalukuyang liderato ng Senado at bukas siyang suportahan ang sinumang kandidatong maaring pumalit kay Escudero. I'm hoping and praying that at the end of the day, we all decide to have a Senate President that will continue its independence as a last bastion of democracy. But not just being independent from the House. Kasi may nagsasabi, gusto namin itong kandidato kasi inaaway niya si Speaker Martin. That's not the role of the Senate President. Iginit ni Zubiri na mas epektibong talakayin ang mga issue sa pamamagitan ng mga closed-door caucus kaysa lantaran ang diskusyon sa plenaryo na anyay nagdudulot ng kaguluhan sa institusyon. Binigyan din niya ang pangangailangan ng isang leader na hindi lang mahusay makipagbangayan, kundi may kakayahang panatilihin ang kasarinlan ng Senado mula sa iba pang sangay ng gobyerno. Bagamat inamin niyang may 13 senador ang sumusuporta kay Escudero, umaasa si Zubiri na maaari pang magbago ang kanilang posisyon sa mga. Pero ang problema nga dito mga kababayan, ang gusto namang maging Senate President nitong si former Senate President Mig Zubiri ay si former Senate President Tito Soto, di ba? Alyansa po yan no? Baka madihado lang ang taong bayan pag si Tito Soto po ang maging Senate President. Sa palagay niyo po ba magiging mga kababayan magiging independent? Or tatayo sa sariling pagdedesisyon? Itong si Tito Soto kung siya maging Senate President, gayong alam natin lahat na siya po ay nanggaling sa alyansa. Diba? Ni President Bongbong Marcos Jr. Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawayaan bayan ko sa magnanakaw na tao.